Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po, even sa mga kasama natin online. Hayaan niyo pong batiin ko po ang bawat isa ngayon pa lamang. Hindi, Christmas na pala. Hayaan niyo pong batiin ko po ang bawat isa ng Merry, Merry Christmas. Pwede niyo po bang batiin ang mga katabi ninyo at sabihin niyo pong Merry, Merry Christmas. Okay. So marahil po yung iba po sa atin ay nag-antay ng 12 a.m. Pero kami po ay nagagalak, kami po ay natutuwa na marami po tayo dito ngayon. Medyo may bakanting seats lang pero nakakatuwa po, kami po ay nagagalak na nandito po ang bawat isa sa atin upang magpuri, upang sumamba sa Panginoong Diyos. So praise the Lord po. Sige po, pray po muna tayo. Father, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin upang makapakinig po ng inyong salita. Hayaan niyo lamang na ito po'y makuha namin ng lubusan, maintindihan namin that we may be able to apply it sa amin po mga buhay. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Sorry po. Medyo galing po ako sa puyat. Medyo napaos po ako. Okay po. Sige po. So sa akin po pag-aaral, tinignan ko po yung pagse-celebrate or kung paanong sineselebrate po ng iba't ibang mga lugar yung pong Kapaskuhan. Noong ako po yung unang nag-preach ng December, natatandaan ko po, ganito din po yung ginawa kong intro eh. Pero ginusto ko po o ninais ko po na balikan siya, tinignan ko po kung updated pa rin ba yung knowledge ko, kung paanong sineselebrate ng bawat bansa ang Kapaskuhan. So, ayun po, medyo in-update ko po. Unahin na po natin yung bansang Lithuania. So sa Lithuania po, ang Christmas Eve po ay sineselebrate nila sa isang meal na tinatawag nila na Kūčios. Pwede po natin paki-flash yun. Kūčios. Ang ibig sabihin po nito ay Christmas Eve. So ano ba ang nangyayari tuwing Kūčios? Nila ay ang pagse-celebrate nila. Ayan, thank you po Kuya Jake. Hindi ko po alam kung bakit po baliko ang picture na nandyan, pero balik ko po ata talaga yung nakuha ko. Ang Kūčios po ay nagko-consist ng 12 dishes. So meron pong 12 na iba't ibang putahe. Sinisimbolize niya po ay ang 12 disciples ni Jesus Christ. Ang Kūčios po ay hindi dapat nagko-contain ng anumang meat. Tapos sa Kūčios din po, sa kalagitnaan niya or sa gitna noong table, sa gitna noong mga meal, ay meron pong Christmas wafers. So ayun po yun, yung nasa gitnang nasa plato na yellow. Nung inaaral ko po siya, napagtanto ko po dahil sa kultura at sa history na ang dami pong preparasyon bago po makipag-partake ang isang tao sa Kūčios. Ang sabi po dito, yung buong household po o bawat miyembro ng pamilya ay maglilinis. Even yung bed sheet nila o yung bedding nila, pinapalitan nila. Lahat ay maglilinis ng katawan. Siguro po, maliligo. Lahat po ay magpapalit ng kadamitan nila or yung mga damit nila bago po sila makipag-partake doon sa meal. Marami po kasing naniniwala sa kanila sa kanila pong lugar na ang sinisimbolize po ng paglilinis ng kanila pong mga katawan, ng mga bedding, bed sheets nila ay ang pakahulugan daw po nito ay magiging clean ka din at magiging protected ka sa diseases sa daraang taon o doon sa dadating na taon. So kung 2024 ngayon, pinaniniwalaan po nila na sa paglilinis na yon bago makipag-partake sa Kūčios, ay mapoprotektahan sila sa diseases sa 2025. Okay po, punta po tayo sa Puerto Rico. Yun po ay Lithuania. Ito po, punta po tayo sa Puerto Rico. Sa Puerto Rico po, may tinatawag silang parandas. Pakisabi nga po natin, parandas. Ang parandas po ay pagsa-celebrate ng magkakaibigan na magkakasama sa pamamagitan ng pagkanta ng Christmas carols. So ang parandas po, kumakanta po sila ng traditional Christmas songs para po gisingin ang kanila pong mga kaibigan. So kung may imagine po natin yung nangyari, siguro magsa-start sa 4, magkakantahan, pupunta sa isang kaibigan, gigisingin nila yon. Pag nagising, sama ka na hanggang sa dumami ng dumami. Ang konteksto po ng parandas ay mag-gather sila ng 10 p.m. para po gisingin yung mga natutulog pa nilang mga kasama sa darating na Kapaskuhan. Habang inaaral ko nga po ito, naisip ko po, parang gusto ko po siyang itry sa akin po mga kaibigan. Di ba po, ang pagkanta ng magkakasama with Sister Nicole or siguro with Brother Matt. Parang masaya pong isipin yung parandas.
Pero ito po ay sa Puerto Rico at ito po ay isang bagay na hindi po natin ginagawa. So ayun po, pag inaral niyo po siya, makikita niyo po na usually ang parandas po ay nagiging arranged na. So pag sinabi natin nagiging arranged, kumbaga alam na kung sino yung mga bahay na pupuntahan, alam na kung sino yung mga gigisingin, alam na kung pagka kunwari siya yung ginising, siya yung sasama, hanggang sa dumami po sila ng dumami. So ayan po ay sa Puerto Rico. So may dalawa na po, Lithuania at saka sa Puerto Rico. Next po ay sa Japan. Sa Japan po, ang Christmas usually ay sineselebrate ng couples o ng mag-aasawa o yung mga taong in a relationship. Ang Christmas po sa Japan ay hindi nakikita bilang isang religious holiday dahil hindi po ganun karami ang Kristiyano sa Japan. Ang Christmas po sa Japan ay parang more of spending time of happiness sa iyong loved one. Ang pagse-celebrate po ng Kapaskuhan sa Japan, yung loved one or yung yung couple, usually nagbibigayan sila ng regalo, sila na rin po yung kumakain sa labas. Actually, may i-compare po ang Christmas sa Japan sa tinatawag po natin Valentine's Day. So parang ganun po yung contact, yung idea na po. Couple po kasi yung nagse-celebrate. At isa po sa pinaka-interesting na lagi ko po nakikita pag ako po'y nagse-search sa Japan ay ang kagustuhan po nila sa KFC fried chicken. Ayan po ang itsura. Just in case nakalimutan na po natin ang itsura ng KFC fried chicken, ayan po siya. Medyo nakakagutom po. So ayun, actually may kaklase po ako sa seminary. Ang pangalan niya po ay si Brother Sumito. Kaklase rin po siya ni Atipat. Tinatanong ko po siya, gaano ba katotoo tong KFC na to? Bakit lagi ko siyang nasa search sa iba't ibang article? Actually, nung inaral ko siya 3 years ago, nakita ko na rin tong KFC na to eh. Sabi niya, totoo daw po yun. Actually, pag nasa Japan daw, pag season na ng December, punong-puno na daw po ng advertisement from KFC. Puro chicken na daw po ng KFC yung nandoon sa kanila pong lugar. At sa katunayan po, pag Christmas season sa KFC, pwede na po silang nagkakaroon po sila ng option to order in advance. So, ganun pong kabili ang Chicken Joy. Ang chicken ng Jollibee, ang chicken ng KFC sa Japan. So, noong 1974 din po sa pag-aaral, yung KFC, di ba po, Kentucky Fried Chicken, ay pinalitan po nila. Nagkaroon po sila ng campaign na tinawag po nilang Kentucky for Christmas. So, ayun po ay sa Japan. Next po, last na po ito bago po tayo mag-Philippines, ay yung Italy. So sa Italia po, isa po sa pinaka-importanting pagsa-celebrate o isa po sa mga ways na sineselebrate po ng Italia o mga tao sa Italy, ang Christmas ay sa paglalagay po ng nativity cribs. Nativity cribs at saka nativity plays. So big deal po sa kanila yung pagkakaroon ng nativity. Ang bawat bahay po sa Italia ay meron pong Belen po yung tawag natin sa atin, tama po ba? May para pong Belen. Traditionally, kung magiging stricto po sila sa tradisyon o sa kanila pong kultura, ang Belen po ay nilalagay nila ng 8 ng Disyembre, tuwing 8 ng Disyembre. Pero po, wala po yung figure ni Jesus Christ doon. Hindi po nila nilalagay yung figure ni Baby Jesus dahil ito po ay nilalagay lang po nila on the 24th, sa ika-24 ng Disyembre. So, ayun po. Doon lang po nila ilalagay si Baby Jesus. So, ito po ay galing po sa isang pag-aaral o sa isang article na nagtatitle o nagngangalang Christmas Around the World. So, ayun lang po. Talon po tayo sa Philippines. Gusto niyo po ba malaman kung ano po yung sinabi nila sa Philippines? Ito po yung sinabi nila sa Philippines. Paki-flash po. People in the Philippines like to celebrate Christmas for as long as possible. Totoo po ba ito? For as long as possible. Actually, nakakatawa po, nakita ko po dun sa article. The playing of Christmas carols, yung pagtugtog daw po ng mga Christmas carols ay nag-uumpisa pa lamang ng buwan ng Setyembre. Totoo po ba iyan? Setyembre. Pero, sabi po dito sa pag-aaral, sabi po dito sa article na ito, ang formal Christmas celebrations ay nagsa-start daw po ng December 16. Kung saan ang mga Pilipino daw po ay nagsisimba ng 9 na beses at ang huling pagsisimba ay papatak ng Christmas Day. At ito po ay mas kilala natin sa tawag pong simbang gabi. So, ayun po. Ngayon, ito po ay ilan lamang sa kung papaanong sineselebrate ng mga tao ang Kapaskuhan around the world. Makikita po natin that in general,
busy po ang mga tao tuwing season ng Kapaskuhan. At bagamat for them, they think that they are celebrating Christmas, but in reality, they might be missing the true meaning of Christmas. Actually, most people po might have been missing the true meaning of Christmas. Marahil po sa iba, ang Christmas ay about sa pagkain ng chicken, ng KFC. Marahil po sa iba, ang Christmas ay patungkol sa pagde-decorate, sa paglalagay ng belen, ng Christmas tree. Marahil po sa iba, Christmas is about giving gifts. Marahil po sa iba, Christmas is about being reunited with our friends, with our relatives. Marahil po sa iba, Christmas is a holiday kung saan pwede tayong gumala with our family, with our cousins. Marahil po sa iba, Christmas is just any other day. All these people do without knowing that they are actually missing the point. Because brothers and sisters, let me remind you that Christmas is not about us. It's about Jesus Christ. At alam ko pong ilang beses na po natin itong naririnig, but today, let that sink in. It's about Jesus Christ. Si Jesus Christ po, co-equal with God the Father, co-eternal with God the Father. The incarnation of Jesus Christ, a person in the Trinity. Bumaba po siya dito sa mundong ito para po iligtas tayo. And the Word became flesh and made His dwelling among us, sabi po sa John. It's all about Him, yet a lot of people miss it. A lot of people, hindi po nila nakita. They failed to see. And in the Bible, there are also people na naka-miss po ng Kapaskuhan. Sa Bible po, meron pong iba't ibang responses, ang iba't ibang tao patungkol po sa kapanganakan ni Jesus Christ. Unahin na po natin yung innkeeper. Punta po tayo sa Luke chapter 2, verse 7. And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in cloths and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Brothers and sisters, the first person who missed Christmas is the innkeeper. Ando na po sa harap niya eh. Pero na-miss niya po. Nasa tapat niya na po si Mary at saka si Joseph, si Maria at saka si Jose. But he had no room for them in the inn. Ngayon sa pag-aaral po, in general, ang Middle Eastern po, ang mga tao sa Middle Eastern are hospitable. Ang Jewish people po ay dalawang pag-aaral or articles yung nakita ko na. Ang Jewish people po in general, sila po ay kind. Sila po ay caring. Hindi po sila barbaric. Pag sinabi po natin hindi po sila barbaric, meaning parang civilized po sila, educated po sila. Alam po nila, naiintindihan po nila yung proseso ng isang tao, yung human life. In short, sa konteksto po natin, alam po nila yung pag ang isang babae ay nagdadalang tao at pag ang isang babae ay manganganak na. Pero nung nanganak po si Mary, wala pong katulong. Wala pong tumulong sa kanya. Wala pong midwives. Wala rin naman pong nabanggit sa Bible na nandoon yung innkeeper para po tumulong kay Mary nung nanganak si Mary. Sabi po doon actually, Mary gave birth to her firstborn son. Si Mary po yun. Mary wrapped him in cloths. Mary laid him in a manger. Si Mary po yung kumilos, si Mary po yung gumawa. Wala po yung midwives, wala pong assistants. Di ba po, usually pag manganganak, masaya. Usually po pag mayroon pong bagong part ng family po natin, di ba po tuwang-tuwa po tayo, masaya po yung bawat miyembro ng mga pamilya natin. May kakilala nga po ako dito sa church na hindi pa po siya nanganganak, kompleto na po yung props niya sa pang photoshoot ng anak niya. May pang first month, second month, hanggang maka 12 months yung baby niya, kompleto na po yung props niya. Nung nagkaroon nga po tayo ng bagong baby, si Baby Gimel po kasi yung natatandaan ko pong bagong baby dito po sa church natin. Yung natatandaan ko po, may mga bago na pong baby. Pero si Baby Gimel po yung isa sa pinakatumatak po sa akin. Sobrang saya po natin, di po ba? Sobrang saya po ng barkadahan. Buong barkada nga po, ninong at ninang ni Gimel. So, pero ayun po, na-share ko lang po, para po ma-compare natin anong kapanganakan po ni Jesus Christ, napakasimple po. Sobrang simple na wala pong available na room, wala pong available na tao para tumulong sa kanila. Ipinanganak po sa isang sabsaban. Kung pwede ko nga pong sabihin ay napakalungkot po ng itsura doon sa part na wala kasing tumulong kay Mary. Marahil nandun si Joseph, siguro po, nandun si Joseph, pero yun na po yun. Hanggang doon na lang po, wala na pong ibang sabihin po natin mga midwives, mga nurses, na nandoroon. Ngayon po, hindi po natin alam kung ano po or sino po ba yung innkeeper na binanggit o sino po ba yung innkeeper
na nagmay-ari. Kung napanood nyo po nung Sunday, di pa po kumatok pa kay Justin. Si Justin po yung gumanon-ganon. Or pwede naman pong si Mars, ano po. Sa pag-aaral po, hindi po natin masusure kung sino po ba itong innkeeper na ito. Wala rin naman po kasing sinabi yung Bible patungkol sa kanya. Hindi natin sure kung babae ba siya, lalaki ba siya. Wala po nakakaalam. Pero isa po sa mga tukoy natin, isa po sa masusure natin ay there was no room for them in the inn. Maaaral po natin siya sa pamamagitan ng babalikan po natin yung word na ginamit sa kanya. Ang inn po sa Greek ay kataluma. Ang ibig sabihin po ng kataluma ay inn, pwede rin pong lodging place, pwede rin pong guest room, pwede pong guest house. Kaya naman po, may mga pag-aaral po na nagsasabi ng sina Mary po, o nung sina Mary po at sila Joseph ay pupunta sa Bethlehem, actually nag-anticipate sila na pupunta po sila sa isang bahay ng kaibigan o sa isang bahay ng relative or at least na isang bahay ng isang acquaintance. At gagamitin po nila yung guest room noong kaibigan nila na yon o nung kakilala nila na yon. Ito po ay kung ibabase po natin yung inn doon sa kataluma sa pinanggalingan niya, meaning yung guest room. At ito pong innkeeper na ito, kung siya nga po ay kaibigan, ano po, o kung siya nga po ay random person, di po natin masasabi. But one thing's for sure, ano man po yung hinahanap nila Mary and Joseph na hospitality sana doon sa pinagkatukan nila, hindi po nila ito na-receive. Hindi po nila ito nakuha. It was unavailable to them. Hindi po nakahanap ng kwartong matutuluyan si Maria at saka si Jose. They were turned away, and brothers and sisters, the innkeeper missed Christmas. Kung iisipin po natin, sabi po natin kanina, sayang nasa harapan niya Sa bahay niya sana, o dun sa lodging place niya sana, o sa guest room niya sana, ipinanganak si Jesus Christ. Pero hindi po ito nangyari. Pwede po nating sabihin, siguro po preoccupied kasi siya Maaari po kasing busy naman talaga siya. Isipin po natin, puno po yung inn. Yun po yung sinabi sa Bible. There was no room for them in the inn. Or yung guest room, puno po yung lodging place. Malaking factor po, dahil po census noong panahon na ito, noong panahon na yon sa Bethlehem. Bilang iyon po ay City of David. Lahat po ng linya ni David, malamang sa malamang ay nandoroon. So, for sure, isa po sa matutukoy natin dahil census, maraming linya si David, marami pong tao sa Bethlehem, busy po yung mga tao, puno po yung inn, puno po yung lodging place, o kung guest room man yan, puno po yung guest room. Siguro po yung innkeeper, baka po busy lang talaga siya, baka po marami lang talaga siyang guest, baka po marami lang talaga siyang inaasikaso. Siguro po hindi naman po talaga siya rude, Siguro hindi naman talaga siya walang pakialam sa isang babaeng manganganak. Siguro po hindi naman talaga siya walang awa o walang simpatya sa isang babaeng manganganak. Siguro po busy lang po talaga siya nung mga panahon na yun. And so he missed Christmas. Ngayon pong season ng Kapaskuhan, baka po marami pong mga bagay sa atin na sabihin po nating meaningless. Na patuloy po natin ginagawa mga bagay na wala namang kinalaman sa kingdom of God. Sobrang busy sa pagde-decorate, pagpapaganda ng bahay, wala naman pong masama doon. Sobrang busy sa pagbili ng mga regalo, wala naman din pong masama. Sobrang busy sa paggala sa mga reunion with our relatives, with our friends, wala rin naman pong masama. Pero kung ang mga bagay po na ito ay naglilihis po sa atin para malimutan na si Jesus Christ po, ay doon na po nagbabago yung usapan. Pag naglilihis po siya sa atin na malimutan, hindi isipin, or malimutan yung reason ng season, malimutan si Jesus Christ, hindi na tayo naka-attend ng church activities, hindi na natin nagampanan ng ating ministry dito sa church, doon na po nagbabago ang usapan. So, self-check po. Masyado po ba tayo naging busy ngayong season ng Kapaskuhan that we might have missed the true meaning of it? Mas marami po ba tayo nagastos na oras, na pera, na nakilagtaan na po natin mag-invest doon sa mga bagay with or of eternal value? Masyado po ba tayong na-busy na hindi man lang natin nabuklat ang ating mga Bible ngayong buwan ng Disyembre. Napaghahalo ko po ang Tagalog. Or masyado po ba tayong busy na hindi na po tayo naka-attend ng prayer meeting, ng yada, ngayong buwan ng December.
Brothers and sisters, the innkeeper missed Christmas because he was too busy. Actually, kahit hindi po sa Pasko sa nagdaang taon po, were we too busy? Too busy to even look up and lift up our heads to Jesus Christ? Masyado po ba tayong nabisi sa buhay natin, chasing our dreams, chasing our ambitions in life, our plans, our careers, that we forgot to even look up to Jesus Christ? That we forgot to look up and see the open doors that are wide open for salvation? That we miss the opportunity to share His Word sa pamilya po natin, sa classmates po natin, sa mga anak natin, sa workmates po natin, na maaaring hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Diyos? Dahil ang kabisihan po, sa totoo lang, ay hindi lamang tuwing December. Hindi lamang po siya tuwing Christmas season. Actually, everyday lahat po ay may ginagawa. Sa school, sa trabaho, sa negosyo, sa gawaing bahay, sa pag-aalaga ng anak, pagpapalaki ng anak, pagpapakain ng anak, lahat po ay may ginagawa. Ang tanong lang po, nasaan po ang priorities natin? Tignan po natin, masyado po ba tayong naging busy sa buhay natin like the innkeeper who missed Christmas? Self-check lang po. Ngayon po, hindi lamang po ang innkeeper ay nakamiss sa Christmas, but also Herod. Punta po tayo sa Matthew chapter 2, verses 1 to 3. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Kung kanina po, we said that yung innkeeper po, na-miss niya po ang Christmas, na-miss niya po yung Kapaskuhan, now we have the second person who missed it, and his name is Herod. Si Herod po ay takot o natakot dahil po ipinanganak po yung King of the Jews. Ganun po kasi yung pagkakatanong ng mga Magi. Where is the one who has been born King of the Jews? Kaya naman po si Herod na isa pong king, na isa pong hari, nung narinig niya po ito, he was so fearful. He was disturbed. Sabi po doon sa Matthew 2:3, he was disturbed and all Jerusalem with him. Ang disturbed po, in Greek ay taraso. Taraso o taraso, meaning to disturb, to trouble, to agitate, emotional disturbance whether by external circumstances or internal conflicts. So, in short, brothers and sisters, nagpanic po si Herod. Nagpanic po si Herod, wala pong room for him for Jesus Christ because he was afraid of him. Because Jesus is the king. Ngayon, kaunting background lang po, si Herod po sa pag-aaral ay isang Edomite. Hindi nga po siya Hudyo Hindi po siya isang Jew. Pero siya po ay hari ng mga Hudyo. Siya po ay namumuno sa Judea, o nag-start po siyang mamuno sa Judea under ng Roman authority. Sa pag-aaral po, sinundan niya po yung tatay niya na ang pangalan ay si Antipater, na sa pag-aaral po ay gumawa ng favor sa mga Romano na noong si Herod na po, time na po ni Herod, itinuloy-tuloy niya po habang yung authority ng Rome ay palawak ng palawak at saka palaki ng palaki. So in short, tila baga ginawa po lahat ni Herod ang kanya pong abot na makakaya para lang po makuha yung favor ng mga Romano. Kung ilalagay po natin siya sa term po natin ngayon, sa term po ng present day, magaling pong lumaro si Herod sa politika. Kaya niya pong laruin ito to the point na nakuha niya po yung gusto niya. King of the Jews, maging hari ng mga Hudyo, nang hindi nga po siya Hudyo. Nakuha niya po iyon. Kaunting background lang din po, si Herod po ay may maraming asawa. O nagkaroon ng maraming asawa. Sa pag-aaral po, nagkaroon po siya ng 10 wives o ng 10 asawa. Isa po sa pinakakilala sa mga asawa niya ay si Mariam the First, na meron pong kapatid na si Aristobulus. Hindi naman po natin kailangan tandaan lahat ng mga pangalan, pero daanan lang po natin para mas makuha po natin yung way o yung background o yung pag-iisip ni Herod. So again, si Mariam po, again, isa sa 10 asawa ni Herod ay may asawa na ang pangalan ay si Aristobulus. Si Aristobulus po ay isang high priest. At si Aristobulus po na isang high priest ay ipinapatay po ni Herod dahil natatakot po siya kay Aristobulus. Bakit po? Dahil po si Aristobulus ay mayroong legitimacy bilang isang political leader at saka po bilang isang religious leader. Hindi po natapos doon, ipinapatay niya na rin po yung kanyang asawa na si Mariam the First. Hindi po natapos doon, meron po siyang dalawa po sa kanya pong mga anak ay ipinapatay niya rin po
because he was afraid that they might take the throne from him. At dahil sa pag-aaral na ito, masasabi po natin na lahat po, marahil ng taong tumangkang kunin ang trono kay Herod, ay ipinapapatay niya po, regardless kung ito man po ay kadugo niya o hindi. Isa po sa pinakakilala na ginawa ni Herod ay ang takot niya na pag siya po ay namatay, baka po walang magluksa for him. Isa po sa pinakakinatatakutan niya ay pag siya po ay namatay, baka po walang umiyak for him. Kung kaya naman po, ipinatawag niya po lahat ng distinguished and prominent citizens of Jerusalem, ipinakulong niya po itong mga ito, at in-order niya po na ito pong mga ito ay pagpapapatayin sa oras po na siya po ay mamatay. He wanted people to mourn. Nais niya po magkaroon ng pagluluksa ang mga tao sa kanya pong pagkamatay, regardless kung ito man po ay pagluluksa sa kanya o hindi sa kanya. At ngayon po na mas nakilala na po natin si Herod historically at saka po mentally na marunong po siyang lumaro sa politika, na medyo iba po yung takbo niya sa pag-iisip niya when it comes to his throne, when it comes to his position. Aba, hindi na po nakagugulat na nung marinig niya po yung tanong na, where is the one who has been born King of the Jews? He was taraso. He was agitated. He was troubled. At nung malaman niya po na naisahan po siya ng mga magi, na hindi na po siya binalikan ng mga magi, of course, kinuman niya po na lahat ng tao sa Bethlehem, lahat po ng bata, 2 years old pababa, sa Bethlehem at saka po sa borders ng Bethlehem, be killed. Ipinapatay niya po yung mga batang iyon. Imagine po, 2 years old pababa na mga bata. E dito nga po, sobrang mahal na mahal po natin ang bawat isang bata. Bawat isa pong bata ay special. Bawat isa pong bata ay may regalo sa Kapaskuhan. Dito po, si Herod po, lahat po ng 2 taon na bata pababa, ay pinapatay niya po just because he was afraid of that baby who was born. Pero alam po natin yung story, si Joseph po at saka si Mary fled sa Egypt. Fled to Egypt. Now, did Herod miss Christmas? Opo. Na-miss po ni Herod ang Christmas because of fear. Takot po siyang may kumuhay ng kanya pong trono. At sa panahon po natin ngayon, napakarami pong tao ang nagsiselebrate ng Christmas, but in reality, miss the true meaning of it because they wanted to rule their own lives. Si Herod po, he wanted to be the king of the Jews. Ayaw niya po na may sino man ang kumuha ng kanya pong trono. Sa mga tao naman po ngayon, sa Philippines po, wala naman po mga hari, ano po. Pero maaaring many wanted o marami pong may gusto na magkaroon po ng control sa kanilang mga kanya-kanyang sari-sariling buhay. Self-check po. Si Jesus Christ po ba ang naghahari sa buhay mo ngayon? O sinasabi ba natin, okay Lord, sige, kilala naman kita, naniniwala naman ako sa'yo. Pero Lord, ako na bahala sa career ko Diskarte ko na yon Lord. Ako na bahala sa mga dreams ko sa lives. Ako na bahala sa ambitions ko, sa plans ko. Alam ko na to, Lord. Naaral ko na to lahat. Hindi po ba natin siya matanggap-tanggap dahil po ayaw nating may magbago sa lifestyle natin? O maaari rin naman sa kabilang banda, kilala po natin si Jesus Christ pag may kailangan po tayo. Pag nasa panganib tayo, pag nasa pagsubok tayo, pag gusto natin ng kausap, pag kailangan natin ng kaibigan. Pero baka pagdating doon sa konteksto ng Panginoong Diyos o si Jesus Christ na maghahari sa buhay natin, baka hindi na po natin ma-let go yung mga bagay na gusto natin gawin sa atin pong buhay. Baka po pagdating doon sa konteksto ng si Jesus Christ bilang ating Lord, si Jesus Christ bilang ating Panginoon, si Jesus Christ bilang ating Master, baka hindi na natin siya kilala, baka hindi na siya involved doon sa ibang areas or aspects ng buhay natin. So self-check po. Are we so afraid that someone might rule over our lives that we can't even surrender our lives to Him? Are we so focused on having a total control over our lives, doing the things whenever we want it, that we can't even look up and lift up our heads to Jesus Christ? Are we afraid to let go of the things na, kasi dito ako masaya I was just following my heart. Brothers and sisters, it's not even about ourselves. It's not even about what we want. Actually, we are to offer our lives as living sacrifices sa Panginoong Diyos. Hindi po para sundin yung kagustuhan ng laman, yung fleshly desires, yung worldly desires. We are actually to be holy
and be pleasing to God. Sinabi po yan sa Romans chapter 12, verse 1. It's about Jesus Christ. Siya po yung ating pong creator. Of course, He knows better. Kahit po sa tingin natin, marami tayong alam. Kahit na po sa tingin natin, marami na tayong naaral. Kahit na po sa tingin natin, sobrang talino na natin. Kahit na po sa tingin natin, matagal na po tayong mananampalataya. But without Jesus, wala po ang talino na meron po tayo. Meron po, magdadala po siguro sa atin sa malayo, pero hanggang doon lang po yun, only to a certain point. So self-check po. Si Herod po yan. Lastly, the last person or last people sa atin pong pag-aaral this morning who miss Christmas are the high priests. So may tatlo na po tayo at ito na po yung last. Yung una po, yung innkeeper. Pangalawa po ay si Herod. Pangatlo po ay yung chief priests or yung high priest. Punta po tayo sa Matthew chapter 2 verses 4 to 6. Gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired them where the Messiah was to be born. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for this is what has been written by the prophet. And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah. For out of you shall come forth a ruler who will shepherd my people, Israel." So nung narinig po ni Herod sa mga Magi na meron pong itong pinanganak na King of the Jews, ang pinatawag niya po noong gusto niyang malaman kung nasan itong King of the Jews na ito ay ang chief priests. Pinatawag niya po yung mga scribes, yung mga skribo. Sabi po nila, in Bethlehem, in Judea, for this is what the prophet has written. Or for this is what has been written by the prophet. Alam po nila kung nasaan. Alam po nila kung nasaan si Jesus Christ. Alam po nila yung patungkol sa propesiya. Kaya nga po sila yung pinatawag eh. Sila po yung mga bihasa pagdating po sa mga ganyang usapin. High priest nga po yung tawag sa kanila eh. High priest. Yung scribe po, of course, alam po nila yung mga bagay na ito dahil po sila po yung scribe. Sila po yung nagsasalin ng writings. Kung pwede ko lang pong sabihin nga lang, kung pwede ko nga pong sabihin, sila po marahil yung pinakamatatalino o pinakamagagaling dito po pagdating sa theology ng mga panahon nila. Marahil alam po nila yung pasikot-sikot ng prophecies, marahil alam po nila yung pasikot-sikot ng scriptures, kasi lagi po sila nasa temple, lagi po sila nag-aaral, lagi po silang nangangaral patungkol po sa scriptures, kaya nga po sila yung pinatawag ni Herod. Sabi po natin kanina, yung mga scribe po, yung mga scribo, sila po yung nagsasalin. Maaring marahil or malamang sa malamang, alam po nila yung kultura. Alam po nila, familiar po sila doon sa history dahil sa kanila pong pagsascribe o scribe po ba yung verb nun? Pagsascribe. Yung verb. Hindi ko po naaral, pero sa kanila pong pagsasalin na lang po, pagta-translate, pwede rin, pagsasalin, ay maaring sila po ay sobrang trained po sila sa art of writing. Sila po yung responsible kasi sa pagkokopya ng mga writing, sa pag-preserve ng mga writing, making sure na yung mga writing na isinasalin ay accurate doon sa pinagmulan. So, ang high priest po at saka ang mga skribo, sila po yung masasabi ko pong nakakaalam full well about the Messiah. Nakakaalam full well kung saan maisisilang yung Messiah. Nakakaalam full well yung mga prophecies about sa Messiah. Kinote nga po nila si Prophet Micah doon sa Old Testament, saying, in Bethlehem. Pero hindi po sila pumunta doon. They never went. Wala po sinabi sa Bible na account man ni Matthew o sa account man ni Luke na sila po ay pumunta kay Jesus Christ. Ang mga Hudyo po, pinakaiintay po nila itong panahon na ito eh. Pinakainiintay po nila yan magmula pa po nung time ni Moses. Alam po ng mga Israelites iyan. Alam po ng mga Jews that there would be someone who would deliver them. Sa timeline po ni Jesus o sa konteksto po natin ngayon, alam po ng mga Hudyo na meron pong darating na isang tao na mag-rescue sa kanila, magliligtas sa kanila, specifically doon po sa opresyon ng mga Romano sa kanila nung panahon. Na iyon, pinaka-iniintay po nila yan, yet here are the chief priests, here are the scribes, here are the experts of the law, alam ang lahat ng bagay na ito, yet did not even bother to go there. Di man lang po sila pumunta sa Bethlehem para po i-check man lang, ito na ba yung sinasabi sa propesiya? Ito na ba yung sinabi ni Prophet Micah? Ito na ba yung Mesiyas na sinasabi sa mga propesiya?
brothers and sisters, yung pong chief priest, they missed Christmas because of indifference. Perhaps they did not care at all. Baka po wala rin kasi talaga silang pakialam eh. Hindi na po nila inabala yung mga sarili nila para po pumunta doon sa Bethlehem. Yung innkeeper po, nung inaral po natin, malamang po, busy siya. Masasabi po natin, actually, siguro, hindi niya naman kasi talaga alam eh. Siguro hindi niya naman kasi talaga alam na si Jesus Christ pala yun nasa sinapupunan ni Maria. Siguro po hindi niya kasi talaga naman alam na si Jesus Christ yung nasa sinapupunan ng isang babaeng kumatok sa kanya noong araw na iyon o noong gabing iyon. Sabi po natin kanina, si Herod, nung nalaman niya na ipinanganak itong Mesias sa propesiya, King of the Jews, he was disturbed. At least nga po si Herod natakot eh. Yung innkeeper, siguro hindi niya po kasi talaga alam na si Jesus Christ yun. Si Herod, at least si Herod natakot. Pero ito pong high priest, ito pong chief priests, kilala po nila yung si Prophet Micah. Alam po nila yung mga propesiya about sa Messiah, about doon sa Mesias, yet did not even bother to go there. They were indifferent. They didn't care. Siguro po, pwede po nating masabi, maaaring self-righteous sila. Malaki pong factor kasi na siguro po kasi sa tingin nila, malinis po sila, perfect po sila, sila po yung nakakaalam ng laws of Moses eh. Sila po yung nag-aaral ng scriptures, pinapangaral po nila yung scriptures, sinusunod po nila yung Torah sa kanila pong paningin, at maaari pong proud sila in the process. Maaari pong proud sila of themselves, maaari pong proud sila sa profession nila dahil sa palagay nila they are doing the right thing, yet these people missed Christmas. They didn't even bother. Hindi na po nila inabala yung mga sarili nila para po pumunta sa Bethlehem. Sa katunayan nga po, nung si Jesus po ay nag-umpisa na sa kanya pong ministry, these are the same people who hated Him, who despised Him, even plotted His murder. Hindi po nila gusto si Jesus Christ. Maaari pong patungkol sa pride, maaari pong may kinalaman yung pride, hindi po nila naiintindihan that they were in need of a Savior. Baka nga po hindi po nila siguro po, masasabi po natin na bakit ba nila kakailanganin pa ng tagapagligtas kung ang sa palagay naman nila, kung ang sa tingin naman nila sa mga sarili nila ay sila po ay righteous naman na. Sila po ay perfect naman na. Kumbaga sa ospital po, sa tingin nila, wala naman kaming sakit. Wala naman silang sakit para pumunta sa ospital. Sa context po natin, maybe for them, righteous na kasi sila eh. Hindi na po nila kailangan ng tagapagligtas. Hindi na po nila kailangan ng Savior. They were indifferent. They just don't care. They did not care. They didn't realize the state of their sinfulness. And sa panahon po natin ngayon, a lot of people miss Christmas because they don't know that they are sinful. Sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Brothers and sisters, one of the reasons kung bakit walang pakialam ang isang tao kay Jesus, makasalanan. Kung kaya naman hindi po nila alam na kailangan po nila ng tagapagligtas. Tagapagligtas po ba saan? Pagliligtas po ba saan? Tignan po natin yung Romans 6:23. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Ang lahat po ay nagkasala. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoon. Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao pag siya po ay nawala na dito sa mundong ito. Sa heaven o di kaya naman sa hell. Ang good news po, basahin po natin sa John 3:16. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Meron pong promise. May promise po of eternal life for those who will believe in Jesus Christ, for those who will place their faith in Jesus Christ. Perhaps nung una, hindi po natin ito alam, na para ka palang maligtas, dapat ka palang maniwala kay Jesus Christ, dapat ka palang sumampalataya kay Jesus Christ. Mari po nung una, hindi natin naiintindihan na yung tao pala, by default, ay patungo sa dagat-dagat ng apoy. But because of Jesus Christ and what He did on the cross, dying to pay the penalty of our sins, we can be saved by grace through faith. Maaring hindi mo alam nung una,
Pero ngayon, ngayong araw ng Kapaskuhan, na liwanagan ka, na intindihan mo kung bakit ba dumating dito si Jesus Christ sa mundong ito, maaari mo siyang tanggapin sa iyong puso. Sabi natin kanina, the innkeeper missed Christmas because he was too busy. Again, masyado po ba tayong busy na hindi po natin nakita na kailangan po pala natin ng isang Diyos at tagapagligtas sa buhay po natin. Sabi po natin kanina, kina Mary at kila Joseph, there was no room for them in the inn. So tanong, does Jesus Christ have a room in our hearts? Does Jesus Christ have a room in our life sa atin po mga buhay? Yung high priest po, na-miss po nila yung Christmas because they were indifferent. Wala po silang pakialam. Ito po yung sinabi natin kanina. How about you? Hahayaan mo bang ma-miss din ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan? Alam niyo po, sa Bible, may mga taong hindi po na-miss ang Kapaskuhan. May mga tao pong hindi po nakamiss ng tunay na meaning ng Christmas. May mga tao pong nakaintindi, na gets po nila yung isinilang po ay si Jesus Christ, yung Mesias. Meron pong taong nakakuha ba noong totoong meaning o noong totoong meaning ng Kapaskuhan ng Christmas. Mga taong alam po yung proper response sa Christmas, proper response sa Kapaskuhan. The Magi sought for Jesus Christ because they wanted to worship Him. Ito po yung napakagandang response na maaari po kasing maibigay na isang taong tunay na nakakilala at tunay na nakaintindi sa kung bakit ba bumaba dito si Lord o si Jesus Christ sa mundong ito. Ang purihin siya at sambahin siya, to worship Him. Sabi po sa Matthew 1-2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship Him." The Magi have come to worship Jesus Christ. Di lamang po sila, yung shepherds. The shepherds hurried off to look for Jesus Christ, and when they saw Him, they returned glorifying and praising God. Basahin po natin sa Luke 2:16. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Talon po tayo sa 20. The shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. The shepherds returned glorifying and praising God. Hindi lamang po ang shepherds. Punta po tayo kay Simeon. Sa Luke 2:27-28. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child, Jesus, to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God. Simeon praised God when he saw Jesus Christ. Hindi lamang po si Simeon, last na pong tao, si Anna. Anna the prophet gave thanks to God upon seeing Jesus Christ. Tignan po natin yung Luke chapter 2 verse 38. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Brothers and sisters, the Magi have come to worship Jesus. The shepherds returned glorifying and praising God. Simeon praised God when he saw Jesus Christ. Anna gave thanks to God upon seeing Jesus Christ. Now, these are the proper responses sa isa pong taong nakaintindi, sa isa pong taong tunay na nakita ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. It's about the birth of Jesus Christ. It's all about Him, the incarnation of Jesus Christ. The Word became flesh and made His dwelling among us. At kung ayaw po nating ma-miss ang Christmas, kung ayaw po nating ma-miss ang Kapaskuhan, let's redirect our focus on Him. Looking up to Jesus Christ, lifting our heads to Jesus Christ, who is the reason for this season. Merry Christmas po sa ating lahat. Ngayon, kung ikaw ay isang taong hindi pa po nakakakilala kay Jesus Christ, ngayon na naintindihan mo ang totoong reason ng Kapaskuhan, kung ninanais mo na magkaroon ng relationship kay Jesus Christ, sabi nga po kanina sa John 3:16, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
Sabi po, in short, for us to have a relationship with Jesus Christ, for us to be saved, kinakailangan po nating tanggapin si Jesus Christ sa atin pong mga buhay bilang ating pong Diyos at tagapagligtas. Sumampalataya po tayo kay Jesus Christ sa Kanya pong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay isinilang dito po sa mundo upang iligtas po ang sanlibutan, dying on the cross to pay the penalties of our sins. And on the third day, He rose again and is now with the Father. Ngayon, para sa iyo na maaaring ngayon mo lamang narinig ang mga bagay na ito, kahit na ikaw na nanonood sa online, ikaw na kasama namin sa online, if you want to accept Jesus as your Lord and Savior, join me in a simple prayer. Again, ang pagkakaroon po ng relationship kay Jesus Christ o ng personal na relasyon kay Jesus Christ ay maaari po nating pasimulan sa pamamagitan po ng pananampalataya. At maaari po nating gawin sa isang panalangin buong pusong nananampalataya kay Jesus Christ sa Kanya pong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. At kung ninanais nyo natanggapin o magkaroon ng personal na relationship kay Jesus Christ, inaanyayahan ko po kayong ipikit ang inyong mga mata. Kahit na ikaw nakasama namin online, maaari mong ipikit ang inyong mga mata, itaas ang inyong mga kamay as a sign of surrender at sumunod sa isang panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil alam ko po na pumarito kayo sa mundo, namatay at muling nabuhay para sa akin upang pagbayaran ang mga kasalanan ko. Panginoon, ako po ay humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko. Tulungan po ninyo akong talikuran ang dati kong buhay makasalanan. Panginoon, sa araw na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at bilang aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, I surrender my life to you. Pangunahan niyo na po ang aking buhay. I love you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. So praise the Lord po. Maraming salamat po. Napakalaking oportunidad at pribilehiyo po ang makapag-share ng Kanya pong word ngayon pong araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat po. Sana po marami po kayong nakuha at natutunan. Amen po. Amen po. Sige po, mag-close po tayo sa isang panalangin. Father, maraming salamat. Maraming salamat dahil po sa mga naintindihan po namin mga bagay sa umagang ito. Thank you for your message. Salamat po for redirecting us to look to you, to lift up our heads to you. Salamat po, Panginoon, dahil na-remind po kami sa tunay na meaning ng Kapaskuhan at ito po ay patungkol po sa inyo. Ito po ay about sa inyo, patungkol sa inyong birth dito po sa mundong ito to save us para po sa amin po mga kasalanan. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa araw na ito na wala pong makamiss ng true meaning ng Kapaskuhan. Patuloy niyo lamang pong samahan ng bawat isa at patuloy lamang po kaming magpuri at sumamba sa inyo sa amin pong natitiras na oras sa araw na ito. We love you, Lord. Happy birthday. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord po. Merry Christmas po and happy birthday po kay Lord Jesus.